Ano ang devil fruit na kinuha ni Loki sa tatay niya? Ang isa nga sa pinaka-highlights in recent chapter ay yung pagre-reveal ng karakter ni Loki. I admit na kahit hindi gaanong ka-flashy yung introduction ng karakter niya unlike kay Kaido na talagang napaka-poetic in-introduce, itong pagre-reveal nga lang ng karakter alone masasabi na nating sobrang solid na. Yes, gaya nga ng marami masasabi nating pinaghalong Doflamingo, Katakuri at Kaido yung vibes ng karakter netong si Loki. Kumbaga may muka ni Doflamingo, may katawan ni Kaido, at may design similar kay Katakuri. Pero honestly, nung una kong makita itong si Loki sa mga spoilers at raw panels ng manga, hindi ko alam at bakit ang pumasok kaagad sa isip ko si Ors. Ewan ko kung ako lang o kayo rin. Since similar nga sa introduction ni Ors, nakakadena rin yung katawan neto. At somewhat similar sila na mahabang buhok na merong malalaking sungay. Anyway, konti pa nga lang yung information na ni-reveal sa latest chapter patungkol sa karakter ni Loki. Ang isa na nga dito yung pag-i-emphasize na literal na malakas siya. Since highlights nga itong pagsasabi na kinailangan pa daw ang lahat ng giants ng Elbaf mahuli at makadena lang itong si Loki. Bukod pa dyan sinasabing once na makawala daw itong si Loki sisirain daw neto ang mundo. So ganito nga kalala yung introduction sa karakter ni Loki. Directly ngang pinapamuka sa atin ni Oda na napakalakas netong karakter niya. Kaya naman ang magiging tanong nga dito kaaway nga ba si Loki sa arc na to? So base nga sa introduction sa kanya mukhang siya nga ang magiging main villain para sa arc na to. Though hindi pa nga alam ni Luffy yung kayang gawin netong si Loki, I'm sure na once na malaman niya na may kakayanan itong si Loki na sirain ang mundo, siguradong siya pa mismo ang magpapakawala kay Loki. Bakit? Dahil gusto nga ni Luffy ng challenge. At nabigyan na nga tayo ng foreshadowing neto sa Legoland. Nung time nga na nagbigay ng warning itong nakasalubong ng Straw Hat Pirates na nakasakay sa malaking tipaklong, nabanggit nga niya na wag daw pupunta sila Luffy sa kabilang dulo ng Legoland. Since nandito nga daw yung Sun God at wala pa daw nakakabalik ng buhay sa mga pumupunta dito. At guess what kung ano yung ginawa ni Luffy pagtapos ng warning na to? Tumakbo nga kaagad siya ng mabilis sa tinutukoy netong tao na to. Tumakbo siya kaagad para kalabanin itong kinakatakutan nilang Sun God. Kaya naman I'm sure na once na malaman ni Luffy kung ano ang kayang gawin netong si Loki, siguradong papakawalan niya to. At kung magkataon nga napaka-poetic neto. Since alam naman natin na ang tema ng One Piece patungkol sa kalayaan o ang pagiging free ng isang tao, which is ito nga yung nature ni Luffy. Pinapalaya niya yung mga kingdom na napupuntahan niya. Kaya naman in a sense pag pinakawalan niya itong si Loki parang binibigyan nga niya ito ng kalayaan. Kung mangyari nga at pakawalan talaga ni Luffy itong si Loki, hindi man sa next chapter bagkos sa mga susunod pang chapters panigurado na magandang laban ang makikita natin sa dalawang to. Tuturuan ng leksyon ni Luffy itong si Loki na hindi niya kayang wasakin ang mundo since may normal na tao lang na kayang tumapat sa kanya. Dito ipapamuka ni Luffy na siya ang totoong Sun God sa kanilang dalawa. Dahil as per Loki nga kiniklaim niya na siya ang Sun God. At kung iisipin nyo nakakatuwa nga na similar kay Kaido na kiniklaim niya na siya si Joy Boy at pinrove ni Luffy na hindi ito totoo bagkos siya ang makabagong Joy Boy mukhang deja vu na naman nga yung mangyayari. Pero this time nga yung pinaglalabanan naman yung titulo kung sino ang totoong Sun God. Anyway, ano nga ba itong devil fruit na nakuha ni Loki sa tatay niyang si King Herald? At bakit ganito na lang siya ka-confident na kaya niyang mawasak ang mundo? Bali meron nga tayong nilista na 3 devil fruit na magfi-fit sa posibleng devil fruit netong si Loki. Ang una na nga dyan itong pinakasikat na theory ngayon na isang Lugia devil fruit daw itong nakain ni Loki. So ano ba yung basis at bakit nasabi ng marami na posibleng Lugia devil fruit itong
itong taglay ni Loki. Dahil during Dressrosa arc nga nakita nating nakipag-compete si Harudin sa Correda Coliseum. Remember guys as per latest chapter sinasabing magkapatid daw itong sila Loki at Harudin. So during nga sa Dressrosa arc nabanggit ni Harudin yung rason kung bakit siya sumali sa tournament ng Correda Coliseum. Para nga daw makuha yung Mera Mera no Mi. Since naniniwala nga si Harudin na magiging pinakamalakas na giant siya once na makuha niya na itong Devil Fruit na to. Bali ito nga yung logic kung bakit technically Lugia Devil Fruit din yung taglay ni Loki para matapatan ni Harudin yung kakayanan ng kapatid niyang si Loki. Pero ang butas nga lang sa theory na to yung pag-a-admit ni Harudin na wala pang giant ang nakaka-acquire sa isang Lugia Devil Fruit. Dahil as per last chapter nga nabanggit na itong Devil Fruit daw na taglay ni Loki ngayon galing sa tatay niya na dating hari, which is si King Herald. At sinasabi pa nga na itong Devil Fruit daw na to pinagpapasapasahan kada henerasyon ng royal family sa Elbaf. At dahil dito may invalidate nga neto yung statement ni Harudin na wala pa siyang nakikitang giant na merong Lugia powers. Kumbaga dapat hindi ito yung sinabi niya, dahil magmumukha ngang hindi niya alam na Lugia Devil Fruit user yung taglay ng tatay niyang si King Herald. Kaya naman 50-50 nga tayo kung Lugia Devil Fruit ba talaga yung taglay netong si Loki o hindi. So ang mas mataas nga na tsansa na Devil Fruit ni Loki para sa akin isa itong mythical Zoan. Yes guys, at may dalawa nga tayong hula sa kung ano possibly itong mythical Zoan na to. Ito nga yung Inu-Inu no Mi model Fenrir Wolf or itong Hito-Hito no Mi model Surtur. Sa part nga ng Inu-Inu no Mi model Fenrir tinalakay na nga natin itong wolf na to. At coincidentally nga nagfi-fit siya ngayon sa karakter ni Loki. Dahil in Norse mythology nga sinasabing itong si Fenrir daw ang pumatay kay Odin na isang hari. At parehas nga ito kay Loki dahil recently nga ni-reveal na pinatay daw ni Loki si King Herald. In Norse mythology pa nga sinasabing kinadena daw itong si Fenrir dahil sa takot ng mga gods kung ano ang maaari netong magawa sa Ragnarok. At nagfi-fit na naman nga ito sa karakter ni Loki since nakita nga nating nakakadena itong si Loki nung inintroduce siya sa atin. Ang rason nga neto dahil rin sa takot na baka sirain daw neto ang mundo. Kaya naman itong pagkakaroon nga ng Devil Fruit ni Loki na mythical Zoan Fenrir sobrang sakto sa karakter niya. Sa part naman ng Hito-Hito no Mi model Surtur sa mga hindi nakakaalam during Ragnarok nga in Norse mythology itong si Surtur nga ang isa sa pinaka-prominent villain during sa gera na to. Kumbaga siya yung isa sa mga main villain. Halos sunugin nga daw niya ang buong Yggdrasil tree. At yes, isa ngang fire giant itong si Surtur. So dahil nga sa topic kanina patungkol sa kagustuhan ni Harudin na magkaroon ng Mera Mera no Mi, kaya tayo nagka-idea na pwedeng ito yung legendary Devil Fruit na pinagpapasapasahan kada henerasyon. Itong Devil Fruit na Hito-Hito no Mi model Surtur. Kumbaga naisip ni Harudin na kaya niyang tapatan itong Devil Fruit na to gamit yung Mera Mera no Mi. Apoy laban sa apoy. At possible na ito rin yung rason kung bakit naisip ni Loki na siya ang Sun God since literal ngang gawa sa apoy itong si Surtur, similar sa araw. At to top it off lang kung matatandaan nyo sa isang interview nabanggit nga ni Oda na kung si Sakazuki daw ang magiging bida sa series ng One Piece kaya daw netong tapusin ang kwento ng isang taon lang. Meaning ganito na lang pinapahalagahan ni Oda yung kakayanan ng apoy sa kwento ng One Piece. At since halos similar nga itong si Surtur sa magma na kakayanan ni Sakazuki, dito nga natin masasabi na possible ngang masira ni Loki yung mundo gaya ng kiniklaim niya. Kung sakali man at nasa kanya itong Hito-Hito no Mi model Surtur. Anyway, kung trip nyo pang ang malaman yung koneksyon sa nangyaring Ragnarok in Norse mythology na posibleng lumabas ngayong Elbaf arc, gumawa na nga tayo ng video patungkol dito. Kung trip nyo nga tong panoorin, ilalagay ko na nga lang yung link neto sa comment section sa ibaba. Bali ayan na nga yung topic natin patungkol sa pinaka-exciting na karakter na recently lang ni-reveal na si Loki. So yun lang, peace!